Sinong Diyos yun? Eh, ang utos nga ng Diyos, Sister Girlie, huwag kang papatay. Pero sa kanila, kung ikay anak ng Diyos, once you are saved, you are saved. Kahit pumatay ka ng maramihan, ligtas ka pa rin. Hindi daw nawawala yung kaligtasan na ibinigay ng Diyos para sa tao. Amen. Hindi pwedeng no? Sabi ko talagang ang pandaraya, nandyan lang. Mm. Diba? Tapos yung isang reliyon, naring daw ko. Bakit? Kung gugustuhin ng Diyos yung magsinungaling, pwede niyang gawin. Kung gugustuhin ng Diyos na magsinungaling, kaya niyang gawin. Kasi Diyos siya. Lihis sa Word of God. Di ba? Lihis sa Word of God. Ang salita ng Biblia, no? Hindi kayang ng Diyos na magsinungaling. Pero sila, pwede daw, kaya daw. Kasi nga, Diyos siya. Mas maniniwala pa ako doon sa nakasulat, ang nakasulat. Sa bibig ng Panginoon nanggagaling ang masama at mabuti. Pero sabihin mo makakapagsinungaling siya, Hindi. contradiction doon sa nakasulat na sa Word of God, tututol ako dyan. Nakuha niya idea. Yun nakasulat sa Deuteronomio, sa bibig ng Panginoon nanggagaling ang masama at mabuti. Siya ay bumubuhay at siya ay pumapatay. Mas tanggap ko pa yun. Pero sabihin mo, kayang gawin ng Diyos dahil siya ay Diyos at siya magsisinungaling, sa bagay, hindi na rin nakakapagtaka. Bakit? Nakasulat eh. Diba? Ang inyong amang Diablo, pasimula pa ay sinungaling at mamamatay tao. At yun ang kanilang ginagawa. Ngayon, pag sinabi silang Antikristo, galit. Babalikan niyo nagsabi, baka ikaw ang Antikristo. Kasi pinapahayag mo na si Kristo Diyos, bagamat siya nagsabi, ako'y taong nagsasaysay ng katotohanan. No? Yung salita ng Diyos, Sister Girlie, pinitwist nila. Kumbaga sa isang labada, Pigang-piga. pigang-piga, para yung utak mo, mapilipit ng totoo, na tao nga talaga si Kristo. Nakuha niya yung idea, no? Na tinatanggap natin eh, hindi nga talaga natin pwedeng baliwalin yung part of truth eh. Kasi nga, ipinagdalang tao nga eh. Pero yun nga ang tanong, Mr. Girlie, natapos ba yung issue ng pagiging tao ng Panginoong Kristo nung siya nasa ibabaw ng lupa? Natapos. Ano ang sinasabi ng Biblia? At siya'y tinanggap ng kanyang sariling kanya doon sa kaluwalhatian. Eh ang kaluwalhatian sa Diyos lang nararapat ibigay yan. Siya lang ang may paggalang na dapat tumanggap ng ganyang pananalita. Kasi sabi mo, taong nabuhay, taong namatay, taong pumanik sa langit, tao ring babalik sa lupa. Sabi ng Biblia, wala pang taong nakarating sa langit. Eh kung si Kristo tao, galing sa langit, pagbaba tao pa rin, eh sabi ng Biblia, wala pang taong nakarating sa langit. Magulo yung doktrina. Magulo yung aral. Kaya nga tinutwist nila para lang na-serve na yun yung tamang paniniwala. Diba? Ang dami nadadayang tao. Tuloy. 6. Huwag mo siyang pabayaan at iingatan ka niya. Diba? Ibigin mo siya at iingatan ka niya. Diba? Huwag natin pabayaan ang ating Panginoon. Yung kanyang mga alituntunin. Sundin lang natin. No? Kasi tingnan mo, Sir Girlie, maraming hindi alam to. Nabuhay na, namatay na sa mundo, baka na-reincarnate na nga yung iba. No? Hindi alam yung utos. Yung katungkulan tao sa Diyos. Sabi ni Haring Solomon, ito ang wakas ng lahat ng mga bagay, lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos. Bakit? Sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao sa Diyos. Meron tayong katungkulan sa Diyos. Sundin ang kanyang mga utos. Yung iba, yung isa sumunod, kung ikaw ang Kristo, kung ikaw ang anak ng Diyos, bumawa ka nga dyan. Iligtas mo nga yung sarili mo. Sino bang sumagbay sa iyo? Diba? Kaya nga sabi ko, Sister Girlie, napakaswerte yung sumaksak ni Jesus Christ. Eh. No? Si Longhines pangalan, sinaksak sa tagiliran. Isa siya sa sasalubong sa Panginoon sa muling pagbabalik ng Panginoon. Judgment Day.
Basahin niyo sa Revelation. At siya'y makikita ng sumaksak sa kanyang tagiliran, sa kanyang muling pagpalitan. At naging saint pa yun. Bakit? Nung sinaksak niya ang Panginoon sa tagiliran, katulad ko rin siya ng bulag at isang mata. Nung natalsikan siya ng dugo, nabuhay muli yung kanyang lenses ng kanyang mata. Ginawa ng simbahang Katoliko, ginawa siyang santo. Pero sa muling pagparito ng Panginoon, naharap siya sa Panginoon. Ako yung sinaksak mo. Pasalamat ka. At tinanggap mo ako na ako na yung anak ng Diyos. Kasi sinabi niya tunay lang, ikaw ang anak ng Diyos. Oh, Nanampalataya siya. tumingala kasi siya. Ayun na naman yung kinukuha ng May mga faith talaga. may faith talaga. Di ba? Iniisip ko, nakita ko na agad eh. Di ba? By faith yun. See, bakit yun? Naligtas. Kaya kapatid, no? Kaya yung sinasabi natin eh, no? Depende sa paggamit ng salitang pananampalataya sa bawat sitwasyon at hindi mo pwedeng panghawakan kung hindi mo rin naman naintindihan. Di ba? Manampalataya ka, ikaw at ang buong sambayan, maliligtas. Ano yun? Ganun lang yun. Hindi mo na binasa yung baso mo. Di ba? Kaya nga, ganyan eh. Ganyan yung iba eh, no? Ginagawang parang laruan ang salita ng Diyos. No? Verse 7. 7. Karunungan ay pinakapangulong bagay. Di ba? Kaya't kunin mo ang karunungan. Oo, sa lahat mong kukunin ay kunin mo ang unawa. Ayan. Sister Girlie. Unawa Dahil talaga. teacher ka, maganda to sa wikang English. Ang sabi niya rito, wisdom is the principal things, therefore, get wisdom, and will all thy getting get understanding. Importante yung karunungan eh, pero Ang mas unawa. mahalaga ang unawa. Di ba? Naintindihan mo yung mga estudyante mo eh. Kaya lang ibigay mo yung dapat na unawa na makita sana ng mga co-teacher mo. Saka ganito kasimple lang naman eh. Ano, Sister Girlie, kung yan ba ay mga walang wisdom, no? Walang karunungan, magiging teacher ba yan? Wala naman naging teacher na hindi nakapasa sa board eh. Pero na siguro yung malakas. Pero sa ngayon, wala na yan. Wala yan. Wala na ngayon yan, di ba? May karunungan yan. Wala nang understanding. Kaya lang, minsan hindi pinapagana yung unawa. Dapat unawa. Unawa ka. Unawa ka Tulad sa niyan. mga kalagayan naman. Tulad yan, kung napapanood sa Facebook, late na naman yung bata, laging pinapalo. Kamay. Tinanong, nag-isip yung teacher, parang inuunawa niya yung kalagayan ng bata. Parang naawa siya, araw-araw ko na lang ito napapalo eh. Ano ba ginagawa nito? Yan. Ginawa niya, sinundan. Sinundan. No? Nakita niya yung nanay pala ng bata, naka-wheelchair. Siya yung nagpapakain, siya yung nagluluto. Lahat ng gawain, kaya natin narinig. Tutulog pa. No? Kaya pagdating ng kinabukasan, yung bata na ang nagpusa, hindi niya na pinalo. Nagkaroon siya ng unawa. Mali pala yung kanyang pagkakaintindi doon sa sitwasyon ng bata. Ang laki pala ng kamalian na ginawa niya. Kaya yung bata pagdating, gano'n na kaya. Ha? Kaya sabi nga sa inyo, teacher ko, hindi ko makalimutan. Ito talaga. Pwede kasi yan. Nabato pa ako nung araw ng eraser. Racer. Nabato pa ako. Yan, mga kapatid, no? Yan ang mga ano ng mga teacher nung ano. Kaya yan, mga kapatid, no? Kaya yan, napaka-importante ng unawa. Kaya tama yung ano eh. No? Mapapalad kayo sapagkat sa inyo ay ipinagkaloob na makaunawa ng mga bagay na lihim ng Diyos na kanyang inihanda para doon sa tatanggap ng kaligtasan. Tapos nandito ka na nga, puro unawa na ngayon binigay. Ayaw mo pa rin buksan yung unawa mo. Ginamit ka na lahat-lahat. Kinasangkapan ka na ng Espiritu. Nakapagsalita ka na ng iba't ibang wika. Pag iba na yung ginagawa, ay, hindi totoo yan. Sama kaya na ugali niya ni Mimi. Ayan, tsaka si Joanna. Kaya, sama ng mga ugali niya. Tapos, binila maniwala ako sa kanila. Hindi. Sarili kong paniniwalaan ko. Ano ba?
Yan ang nakakapagtaka. Yun yung sinasabi ko kanina pa, no? Sister Girlie, hindi natin maintindihan, hindi natin mauunawa ng isang bagay hanggang ito ay hindi nangyayari sa atin personally. Pero nga, yung mga taong nakatanggap na, nakaranas na personally na rin, sarili lang kanilang pinagpapahalaga. Hindi yung damdamin ng ibang tao. Di ba? Masakit yun, ha? Para si Joanna, nasasaktan to eh. Ano bang ginawa kong kasalanan dito? Ba't ba? Parang galit sa akin to. Di ba? Kaya yun yung tanong ko eh. Di ba yung tanong ko sa inyo? Pag tuon tayo, okay siya. Pag sa inyo, wala siya. Ano ang dahilan? Ano ang namagitan sa inyo para lumayo siya kayong ilang hakbang lang ng kanilang bahay papunta sa inyo? Yan. Kayo ang makakasagot mo. At malalaman ko rin yan. Pag ibinulgar kayo sa akin. Di ba? Kasi kailangan mong hanapin yung unawa eh. May karunungan ka eh. Yung unawa ang dapat mong makita. Kaya pala. Kaya pala nagalit si ganito kay Sister Grace kasi ganito pala ginagawa. Di ba? Yung mga ganun ba? No? Pero yung, assumption ko lang yon. Pero hintayin ko yung tunay na pangyayari kung ano man yun. Totohanan. Diba? Yung, the truth will set you free. Tuloy. 8. Iyong ibuni siya at kanyang itataas ka. Yan. Kanyang dadalhin ka sa karangalan pagka iyong niyakap siya. Yan. Yung ibunyi siya. At kanyang itataas ka. Kanyang dadalhin ka sa karangalan pagka iyong niyakap siya. Pero pag hindi mo siya niyakap, walang karangalan ang mapapasayo. Kundi yung laging sinasabi ng Panginoon, ikaw na hangal na tao. Kahangalan. Bakit? Kasi ang iniisip ng isang taong hangal, sarili niya lang kapakanan. Ya? Busog na ako, mayaman na ako, puno na yung aking kamalig. Ano sabi ng Panginoon sa tao? Tandaan po ninyo ha, hindi ko sinasabi tong masamang word na to dahil aking galing. Sa bibig ng Panginoon nanggagaling ang masama't mabuti, yung salitang hangal. Ikaw na hangal na tao. Right? Sa wikang English, fool. Diba? Mas masakit pa nga sa fool eh. Sa English eh, Tagalogin mo medyo maganda, hangal. Ikaw na hangal na tao. Sa palagay mo kaya, sino ang makikinabang ng lahat ng iyong pinagpagalan? Sapagkat sa gabing ito, Mawawala. wala ka nang keep sa akin sa araw ng bukas. Kukunin ko na buhay mo. Ha? Kaya ako, nagpapasalamat talaga ako sa Diyos. Marami akong naunawaan sa buhay na ito. Isang aral, Sister Girlie. Namatay si Medi. Namatay si Medi. Kailangan namin ng pera. No? Kulang pa yung pambayad namin sa kulinarya. Kulang pa. Talagang gipit na gipit. No? Panginoon, sabi ko, gipit. Ano bang ano? Tapos nakita ko yung ATM ni Medi. Uy, ATM, DPI, Imos France. Punta ako. Sir, sabi ko, namatay ko kasi yung anak ko. Ililibing na bukas. Kailangan ko yung pera. Baka naman may laman na pahutong ATM ng anak ko. Baka pwede namang maibig ko. Dala ko pa yung death certificate. Ha? Aral to aral. No? Tinig mo. Meron naman ho, sir. Meron naman ho. Hindi niya sinabi kung magkano ano. Pero hindi ho namin para ibigay sa inyo. Kasi hindi niyo ho pangalan. Anak ko ho yan. Ito yung death certificate. Inilibing ho bukas. Ay, pasensya na ho kayo. Hindi ho yan na patas ng bangko. Ang patas ng bangko, kung may magkiklaim, kailangan pa ho yan i-publish. Correct. Diba? Sa dyaryo. Yari. No? Mugado Isip pa. ako, ganun pala ang kalakaran ng bangko. Pera mo na ng anak mo, hindi mo pwedeng ipapublish, maghintay ka ng ilang buwan kung kailan mo ipapublish. At kung walang kukontra, wala na akong ibang choice. Yun, tapos meron taong ginamit. Nagbigay ng, dagdag mo na sa pangangailangan ni Medi. Hindi ko na mapanggitin yung pangalan. Salamat sa Diyos, ginamit siya ng Panginoon. Wala, nailibing si Medi. Naiwan yung cellphone ni Medi, naiwan.
Ay gising siya na si Warren. Naiwan yung cellphone ni Medi. In-scroll ko. Ka-interest ako doon sa 4 na numero. PIN number. Walang nakalagay kung para saan yung PIN. Hoy. Hindi lang. Ano tayo? Criminology tayo eh. Nag-aaralan natin yung mga sindikato eh. Hoy, interesado ako sa numero ito. Punta ako sa isang outlet ng BPI. Hindi. Lumabas. Mabas. Ang laki. Alam mo magkano? 2,000. Kala ko dalawang Sabi ko sa halagang 2,000, kailangan ng tao, bipit na bipit, hindi pa nila ibinigay, parang tulong na lang. How much more pag malaki. kung milyon? Oo. Yan ang isang aral ng buhay. Anong isang aral ng buhay? Lalo sa mag-asawa. Huwag kayong maglihiman. Kaya, Kung meron man kayong pera sa bangko, yun na yun. kailangan Kaya namin. ang pag-aari ng isa, pag-aari ng Oo. mag-asawa. Kaya Brad nga, yung mga linggong nilibing Brad, Yun nga, ikaw pa pala nagkwento nun. lahat ng pera, hindi nila alam yung PIN number. Oo. Sabi ko maghanap kayo sa cellphone o kaya sa mga ano niya. Kasi mabuti mong mga kaunti lang eh. Bilyon yun. Malaking halaga daw pala Malaking yun. halaga. Yan. Sabi Diba? ko naghihingalo na, di pa sasabihin. Yan nga. Kasi siyempre, ang iniisip niya, kaya kong makasurvive. Yung mga ganun, no? Yun ang aral doon. Oo, yun talaga. Napakahirap ng batas ng tao. Na konting barya, hindi nila nakita yun eh. Yung unawa eh. Bibigay ko na to, total, patay naman na yung tao, pera niya naman. Oo. Hindi Yan. pala nga talaga Brad. Ito pa masakit sa bangko. Sabi ni Jay sa akin, magbukas ka ng account sa pangalan ni Dandan. Ano kasi doon na, elementary sir, bukas naman ako. Nagpadala naman si Jay. 2,000. First deposit. Hindi na nasundan. Ito ngayon, sabi ko, wala akong pera. Withdrawin ko to. Pag ganun ko sa Close na. ATM, zero balance. Kinakain Yung pala, pag stagnant pala yung account mo, unti-unting kakainin yung Kainin pera yung pera. ilagay mo dyan. Oo. Kailangan 10,000. Hindi, noong 2,000 lang ang maintaining balance. Naubos yun. Ang hinayang ako. Sabi ko, ito talagang batas ng tao. Laging dihado ang tao. Ito pa, kailangan matuto kayo eh. Oo. Ang pera mo sa bangko is 5 million. Ang insurance PDIC, ang covered lang nila kalahating million lang. 4.5 ang mawawala sa'yo Sa'yo. pag nasunog yung bangko na wala ang dokumento mo. Hawak mo yung bank Bank book mo, ang nakalagay doon. 5 million. 500,000 PDIC. Insurance. Yun lang ang makukuha ko. Yung 4.5 mo, wala na yun. Gagawin natin. Kaya napakatatalino ng mga congressman. Sa bahay na nila nilalagay yung mga pera nila. Di ba? Di ba? Kaya Sa sabi ko, kwarto na. talagang ang kalakaran ng mundo napakasama May, na talaga. kaya nga may bolt sila. May mga bolt sila, bahay nila, may lalaki ng bolt. Di ba? Kasi Kaya yan. Maganda yung word of God, no? Yung pag niyakap mo ang Panginoon, ilalagay ka niya sa karangalan. Karangalang siya lang ang magsasabi sa iyo, hindi karangalang galing sa tao. Bakit? Malinaw ang word of God. Ang pinupuri ng mga tao ay ano? Sa Diyos. Uy, si Pastor. Naku, Diyos ko, hindi tayo natututo sa word of God. Diyos na yung Pastor. Tapos yan sis, uy, tapatan niyo si Pastor ng electric pan. Si Pastor, bigyan niyo ng kape. Pastor, nakapalag. Yan, bigyan niyo chinelas. Lahat na nakapur yan, Pastor na lang. Punta kayo rito, Pastor dito, tagapaghugas ng plato. Taga-tanim, Yung inodoro na yan, bago kayo umupo Construction. dyan. Nilinis ko na ng sunrox yan. Alam ni Jay yan. Kumukuha ko ng pump, higupin yung sabaw niyan, yung tubig. Tapos, tsaka ako kasi ng Scotch Sprite yan. Hindi yan kaya nilang gawin. Kapurihan ko yan sa Diyos. Ginagawa ko yan. Bakit? Nakita ko mismo is kasi naawa ako sa matanda. Yan, yung mukha na yan. Tataka ako, mag-aalas 9 na. Mag-aalas 9 na. Sabi ko, Nasa CR. ang tawag namin kasi sa sinin ate. Ate, sabi ko, te,
Magsiservice na po, mag-aalas na yun. Sige lang, may ginagawa pa. Dito, panik na ako kayo. Kasi nakaligo naman na siya eh. Diba, na curiosity, bumaba ako. Kasi hagdanan namin. Tapos, yung ilalim ng hagdanan siya. Nakita ko talaga, naawa ako. Binagano niya talaga yung inuturo, may soulbook. Doon ko nakita yung kind of leader na hindi mo kayang talikuran. Ako napakabuting leader nito. Mamamatay yung anak niya, tinawagan siya. Ninibiting yung anak mo, nagdidelete, tumitirik ang mata. Ano sabi ni Sister Singing? Hindi ko para iwan ang gawain ng Panginoon nang dahil lang sa anak ko. Kung mamamatay yan, wala akong magagawa dyan. Oh, gano'n siya. Kasi ang aral, ang sino mang umibig ng higit kaysa sa akin, at inibig niya ang kanyang anak, magulang, kapatid, ay hindi karapat-dapat na sunod sa akin. Yun ang sagot niya. Binibiting. Sabi niya, anak mo, tumitirik ang mata. Hindi na ito maabutin ng araw ng bukas. Kung yan ay kukunin ng Diyos, so be it. They will be done. Pero ngayon, yung tumitirik ang mata na yun, ang tabangay. Si James. Masarado pa. buhay pa. Si James. Nagmasarado pa. Si James siya. James. Si James ba yung pastor? No. Ay, ano? Oh, tumitirik ang mata Ano, nun. Brad? Ano? Mamamatay na yun. Pero, hindi nalintana ang Sister Singing kasi nandun siya, deeply rooted sa Word of God. Alam mo yung pamantayan ng Diyos? Yung mahal na mahal mo, hindi tanggap ng Diyos. Sige, mag-isip kayo. Ang bata ay biyaya ng Diyos sa tiyan ng kanyang ina. Biyaya pala ng Diyos eh. Anong gagawin mo? I-cherish mo, mamahalin mo. Pero ayaw pala ng Diyos yun. Ang gusto ng Diyos, yung buong pagmamahal mo sa Kanya. Siya talaga muna, unahin mo siya. Kasi siya kanya-kanya yun eh. Diba? Kaya ngayon eh, parang ako sinasabi sa inyo yung totoo eh. Nang sinasabihan ko si Bernadette, Bernadette, huwag mong isipin na nandiyan ka sa posisyon mo ngayon dahil sa meron ka pinag-aralan. Ang lahat ng meron ka ngayon, biyaya ng Diyos sa pagtatapat ng magulang mo. Huwag mong ariing dahil nasa pag-aaral ka. Ako, natuwa ako nung sinabi ni Sister Stella, Brad, sinabihan nga ako ni Bernadette, nayayain ka sa araw ng binyagan. Pagkataon naman linggo. Diba? Ibig sabihin, may naitanim ako sa kanya na kaisipan na merong taong nagpapaalala sa akin mga bagay-bagay na meron ako ngayon. Diba? May nakita siya. Ikaw ibang tao yun. Sino ba yung pakailan ko ba dyan? Diba? Kaya nga ano yun, kaya nga sabi ko sa inyo, kung marunong lang kayo talagang mag-aral ng lahat ng bagay na ginagawa ng Diyos sa inyo, napakaganda. Tulad yan, buhay si Merly. Nagbilin siya kay Stella. Sila, hindi ako makakarating sa kasal ni Bebe, ni Brisilda. Ang makakarating lang talaga sa kasal niya, si Brother Andy. Nangyari. Diba? Kaya nga, sabi ko, ang galing ng Diyos. Napakarami siyang ginagawa na pagka inisip mo, pinagbulay-bulay mo, kinuha mo yung unawa, talagang totoo siya sa buhay natin. Amen. Ang nakapagtataka lang, bakit hindi makita ng iba? Bakit hindi makita? Noy. 9. Siya'y magbibigay sa inyo yung ulo ng pugong ng nabiyaya. Isang putong ng kagandahan ay kanyang ibibigay sa inyo. Ay nagbibigay ng isang sa iyong ulo ng pugong na biyaya. Alam mo yung pugong? Pugon? Parang. Pugon na yun. Hindi. Yung saingan? Pugong. Pugon yun sa iyan eh. Verse 9. 9. He shall give to thine head an ornament of praise. A crown of glory shall she deliver to thee. Ornament, tama yung ano, turbante. No? Para sa mga Muslim. Ay, mga ganon. Ibig sabihin, meron siyang bagay na makikita sa'yo na siya rin mismo ang naglagay. Diba? Yung nakitaan ka ng Diyos ng biyaya. Yan, no?
Kaya sabi niya dito, magbibigay sa yung ulo ng pugong ng biyaya, isang putong crown of, ano yan? Puto ng kagandahan, crown of glory. Yan, crown of glory. Natatanggapin mo sa Kanya. Ganun magbiyaya ang Diyos, no? Verse 10, hanggang 12 lang tayo. Dinggin mo, o anak ko, Hmm. at iyong tanggapin ang aking mga sinasabi. Hmm. At ang mga taon ng iyong buhay ay magiging marami. Yan. Pag masumuling pala tayo sa Diyos, no? Mahaba ang buhay natin. E paano, sister? Aral lang. Di ba? Nakakapagtaka. Di, balik lang natin, aral lang to. Walang masamang tinapay kasi magkakasama naman sila sa panaginip eh. Si Merly, Sister Sinen, tsaka si Ibon. Aral lang. Saan kayo nakakita within 1 week time? Joey. Joey. Totoo nga. So yung nakakapagtaka, 1 week time. Without outside appearance kung ano yung sakit niya. Hindi rin maintindihan ng mga doktor. Ano ba meron dito? Bakit wala nang kang nakikita? Kay Sister Ebon Brad. Oo. Pero within 1 week time, ganun pa agad, Joey na kaagad. Ano ba yun? Aral lang to ha, wala tayong masamang ano. Alam naman ni Sister Ibo niya. Wala tayong masamang tinapay sa kanya. Aral lang. Kasi doon mo makikita na yung Diyos natin pinaglilingkuran, hindi natin kailan pwedeng dayain. Kaya nga sabi ng asawa ko, nung nga, nag-ano pa tayo dun, nung nagpunta pa kami sa bahay nila. Sabi ko, minute lang, patay na. Nag-ano, di ba, patay na, sino ba yun? Yun lang pinunta natin, dun sa bahay, sabi ko na, Sister Ebon. Sabi niya, nag-nilog sa'yo. Sabi ko, oo. Diba? Eh, yun nga, aral lang yun, aral lang. Diba? Walang ganun eh. Buti pa kay Merly, kahit paano, maabot ng ilang buwan eh. Kasi si Merly ayaw ka na magpatingin sa doktor. Oo, kahit ano. Tapos panahon pa ng COVID. Ayun nga, sis eh. Kung sa akin nga, hindi nakinig, sa inyo pa. Ayaw talaga niya kasi pinapumunta na ako dito. Oh, di ba? Ginagaya Iba na yung paano niya, di ba? Malamig na yung katawan niya eh. Nanginginig na siya eh. Ayaw talaga eh. Faith niya yun eh. Philippians 1:21 siya eh. To me, to live is Christ and to die is gain. Sabi, ang kilala kong doktor ay ang Diyos. Tama naman, pinagaling naman siya ng Diyos. Kasi matik yan, pag ang tao namatay, wala ka ng sakit. No? Sample din sa tatay ko, brad, halos buong mga Bible yan, halos naubos na niya siguro. Ito yung nanay ko. Pero mga kasama, mga kaedad niya, halos wala na lahat. Ayan. No, 82. 82 yung tatay ko, 82 din yung nanay ko. Kaya lang makikita mo talaga siya kada matutulog siya nakaluhod, pag umaga nakaluhod. Basta nagdadasal lang siya. Yeah. Kaya nga ganun, no? Kaya nga yung word of God ko. Diba? Ganun din sa mga anak. Pag marunong kayong gumalang sa inyong mga magulang, palalawigin din ng Panginoon ang inyong mga buhay. Kaya nga ako, pag naalala ko si nanay ko talaga mabait. Bakit? Umabot siya ng 80 plus. 80 plus din yun dito, brad. Hindi ko nakitang nakipag-away sa mga kapatid. Hindi ko narinig na sumagot siya sa lola ko. Basta nagsisermon ng lola ko. Makikinig lang yan. Ganun na. Sabi ko nga eh, kung mabubuhay ulit ako, hindi na ako mamimili ng ibang nanay. Yung nanay ko pa rin. Diba? Si Joanna kaya. Joanna, yama ako din. Ako pa rin. Ikaw pa rin, ano? Kaya ganyan mga kapatid, no? Kaya nga ang buhay ng tao, mga kapatid, no? Pag nasa Panginoon ka, at sinunod mo siya, lalawig ang buhay. Kaya nga ako minsan nagbubulay-bulay ako eh. Sana man lang mga 15 years old sa Samuel, bago ako kunin ng Panginoon, masayang na ako noon. 90 nga, brad. Ha? 90. Ha? 90 ano ka naman? Hindi pa. Kaya yan, kapatid, no? ano ba? Yung bang makita ko lang na lumaki, na 15 naging years ganap old siyang siya. tao, yung mga ganon. 63 lang siya. Masayang-masaya na ako dyan. Yan pa nga akay sa atin. Ayun, no? Hindi, bata na pa. 63, 78. 73. Di 10 years na siya. Malaki-laki na. 78 ka. Ayan, no? Kaya sabi ko, kaya. Ito talagang ibibigay ng Diyos. Ayan, no? Eh, kami naman ni nanay, mag-tropa lang kami niyan eh. Kaya na matakatwa kay nanay, nakikinig sa akin yan.
Sa lahat na sa aming magkakapatid, sa akin nakikinig yan. Pero pagdating sa mahal na mahal niya, yung kuya ko. Favorite. Lahat ng Kasi meron siya. namin ibigay sa kanya, punta lahat doon sa kabila. Ayan. Kasi nga, Makawala. Hindi. Hindi sa wala. Nakita ko yung pagmamahal ni nanay sa kuya ko kasi nung ipinanganak siya, hirap na hirap talaga siya. Pero sa mas maraming kahirapan na dinanas, si nanay ang mas hirap sa akin. Kasi itong ulo ko na to, puno to ng bukol. Hindi ako pwedeng ihiga. Kasi pag inihiga ako, nadikit sa mga planera. Yan. Kaya natutulog ako dito sa balikat ni nanay, pati siya tulog. Dalawa kami natutulog na nakaupo pareha. Yan. Kaya maganda yung relationship namin ni nanay. Dahil may pera ka ba dyan? Napunta. Ganun lang. Kwentuhan lang kami. Wala yung sabihin mong galit, magagalit ako sa kanya, magagalit siya sa akin. Walang ganun. Napakabait. At, yun ang pinagmamalaki ko sa inyo. Hindi ako nakatikim na kahit isang palo sa nanay ko. Napakabait. Wala siyang pinalo sa aming magkakapatid. Tatay ko pa. Dapa. Dumapa ka na sis. Dumapa ka na. Kung nakadapa na po, tatanggalin pa yung short. Papaluin ka. Talaga mapaluin ka, tanggalin mo yung short. Baka mamaya may patong ka. Makita mo rito, data yung syndrome dito. Pero isa lang naman. Isang palong na todo. Pag umiyak ka, gusto mo pang sunod? Tigil. Matututo ka. Ngayon, ang bata, wala na. Sigawan mo na lahat-lahat. Saktan mo na. Wala talaga. Yan. Matalino yung mga. Matalino yan. Verse. 11. Yan. Aking. Aking itunuro ka sa daan ng karunungan. Yan. Aking pinagnubayan ka sa landas ng katwiran. Diba? Yan ang ginagawa ng Diyos sa atin. Tinuruan. Na tinuturuan niya tayo sa daan ng karunungan at pinapatubayan sa landas ng katwiran. Diba? Kasama yan doon sa Mateo 6:33. Secret verse, the kingdom of God and His righteousness. Katuwiran. And all these things. Yan. Tinuturuan tayo ng Diyos na sa karunungan, sa unawa, sa pagmamahal. No? At yun yung dapat nating makita. No? Na, yan nga, alisin na natin mga galit-galit na yan. No? Huwag na tayong parang bata. Yung sinasabi ni Pablo, kasi sabi ni Pablo ganito, noong ako'y bata, ay nag-iisip ako katulad ng bata. No? At nagsasalita na katulad ng bata. Ngunit ngayong ako'y matanda na, hindi ko na binabalikan ang mga bagay ng aking pagiging bata. Pero, marami pa rin mga Kristiyano sa panahon ngayon. Matanda na, pero isip bata pa rin. Yan ang ayaw ng Diyos sa atin. Na mag-isip tayo na katulad ng bata, dahil matatanda na tayo. Kaya kung minsan, masakit yung katotohanan, tumanda ka na walang pinagkatandaan. Tapos ang magsasabi sa'yo, bata. Tumatanda kang pauwi. Wala kang pinagkatandaan. Bali pa nga yung pagsasalita, okay lang kung malumanay. Hindi, galit eh. Galit. Kung kailan ka tumanda, galit eh. Wala na halos paggalang. Huwag na tayo magtakayan. Kasi nakasulat yan. Darating ang huling araw. Hinihula na ni Pablo na ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili. Selfie. No? Selfie. Maibigin sa sarili, walang turing, walang katutubong pagmamahal, palabintangin, maibigin sa salapi. Lahat ng kasamaan, hinihula na yan. At nandito na yan sa panahon natin. Isipin mo ngayon, di ba, Sister Shirley? Subukan mo sa estudyante. Matatawag ka sa principal office. Anak mo, paluin mo, may nagsursol ka sa makitan. Reklamo sa bawsiyan. Ayan, tao pa naman ang mga pinasok sa bawsiyan. Bigat ng kalaban mo dyan. Gobyerno. People of the Philippines. Ako sa patunayan. No? Kaya nga, sabi ko, yan. No? Kaya nga, nawawala na yung minana nating magandang ugali sa mga ninuno natin. Kasi nga, pinasok na tayo ng iba't ibang nationality. Yan.
Sa buong mundo, kinikilala ang ugaling Pilipino na napakabubuti. Ngayon, wala na. Kasi nga, nadaya na tayo ng kalaban. Yan, no? Ayan, sa huling talata na ba yun? Huling talata. 12. Hmm. Pagka ikaw ay yumayaon, hindi magigipit ang iyong mga hakbang. Hmm. At kung ikaw ay tumatakbo, hindi ka matitiso. Ayan, diba? Ganda. Kapag ka, ano, ulit? Pagka ikaw ay yumayaon, Hmm. hindi magigipit ang iyong mga hakbang. Hmm. At kung ikaw ay tumatakbo, hindi ka matitiso. Ayan, no? So, wikang English nung hindi ka matitis, you will not be stumbled. No? Na yung talatang yan ginamit ni Satan, ni Jesus Christ. Di ba? Nagbilin ang Diyos patungkol sa iyo na siya'y magpapadala ng kanyang mga anghel upang sa iyong paghakbang ay hindi ka matisod. Mali yung ginamit ni Satan. Ginamit niya yung Word of God, pero mali, sa maling pagkakataon niya ginamit. Di ba? Sabi ni Satan, pandaraya. Dapat nakikita niyo to eh. Yung pandaraya. Di ba nagbili ng Diyos patungkol sa iyo na siya'y magpapadala ng kanyang mga anghel upang sa iyong paghakbang ay hindi ka matisod. Tama yung Word of God, hindi. Pero hindi ayon sa pangyayari nung panahong tinutokso ni Satan si Jesus Christ. Bakit? Nasaan si Jesus Christ? Nasa taluktok siya ng bangin. Paano kung matitisod kung hahakbang ka? Ba't ka naman kasi ha? Hindi nga, ito nga yung issue. Ginamit niya yung Word of God, tama. Pero hindi ayon sa pagkakataon na dapat mong gamitin. Kasi ang aral nga ron, na kapag ikaw ay hahakbang, hindi ka matitisod. Ha? Kasi pag umakbang ka, matitisod ka, madadapa ka. Eh, nung panahon na tinutok nun sa Satan, nandun siya sa gilid ng bangin. Diba? Kapag ikaw ay hahakbang, hindi ka matitisod. Hindi naman dati siya matitisod. Mahuhulog. Yun nga, sinasabi ko. Mali. Tama yung pagkakabanggit, ginamit yung Word of God, pero hindi sa tamang pagkakataon. Hindi siya marunong mag-apply. Di ba? No, yung mandaraya, nadaya. Amen. Tama, nabasa ko yan. Di ba? Yung mandaraya, nadaya. Kaya, diba? Kaya yan mga kapatid, at sana, no, yung mga mensaheng binigay sa atin ng Panginoon, magpapaalala, yung kanyang kalooban para sa atin, magtungin mo sa ating puso't kaisipan, alisin na natin yung mga bagay-bagay na nag-iingat lang upang hindi tayo tumago sa pananampalataya. Para yung bunga ng Espiritu, no, ay mapasa atin. Lalong-lalo na to. Long suffering. Yung ano, pagtitiis, mahabang pagtitimpit, no? Pagtitiis, yan. No? Sana yan ang makita ng Panginoon sa atin. No? Sige, palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. Tayo po ay manikluhod at magpasalamat tayo sa araw nito. Prayer, Mimi.